Amen. Praise God. Puli po ang Panginoon ngayong umaga sa ating pong kalagitnaan. Tayo po ay patuloy po sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon sa panahon po ito sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. So this morning po tayo ay nasa panibako na pong tema na lalakbayin sa ating pong church within this year. At ngayon po ay binigay na sa amin yung topic for this quarter. At ngayon pong buwan, ang ating pong tema ay the fear of the Lord. So this is the doctrine of God and repentance. O yung ating pag-uusapan sa loob ng parang 3 linggo lang kasi dahil yung last Sunday natin ay anniversary, ay tungkol po dyan sa doktrina ng Diyos at ng pagpapatawad. Okay, so let us open our Bibles sa Book of Isaiah, chapter 6, verse 1 to 8. Ang ating pong topic this morning is God's holiness, ang kabanalan ng ating Diyos. God's holiness o ang kabanalan ng ating Diyos. O kayo po may mga Bible, pwede po akong sundan or dito na lang po sa ating pong presentation. Isaiah 6, 1 to 8. Noong taon na mamatay si Hari Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga saraping sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nahinig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos ng isang saraping sumipit ng baga mula sa altar, at lumipad patungo sa akin. Tinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naitampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Purihin ko ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Parang recently lang po ay nagamit ko itong ito po, na ating pong pinagbubulay ngayong umaga. No? So ito po ay patungkol sa isang pagkakataon sa buhay ni Propeta Isaiah na siya po ay nagpahayag ng kanyang pagnanais sumunod sa Panginoon. Pero hindi po tayo doon mag-focus. No? Ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay yung parte kung saan ay binanggit o inawit ng mga anghel yung kabanalan ng ating Panginoon. In particular po doon sa verse 3, kung ating po nakikita. Sabi niya, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Purihin po ang Panginoon. So, ito po yung isang tanong na gusto kong sagutin natin. Kung may tatawag sa iyo na holy o banal, tuturing mo ba itong papuri o sa English ay compliment? Nung mga bata kami, madalas narinig namin yan. No? At yung gesture ng pagbabanggit ng banal o holy ay pangungutya o pang-persecute. Kasi nung time noon, ang mga mananampalataya o yung mga Kristiyano, nung napunta sa church, yung mga natin sa church, may dalang Bible. Ngayon kasi hindi na masyadong, hindi na nakagawian ng mga henerasyon ngayon na magdidid ng Bible. Nung inabot pa namin yung generation ngayon, nagbibigit kami ng Biblia. No, yung mga Bible namin, may mga cover pa, nabibili namin ng cover. So, bibigit namin yun. Pagka lalabas ka sa eskrita o sa pinanggalingan mo, sa bahay nyo, tapos maglalakad ka papunta sa church, o pupunta ka sa church, no? Lalakad ka muna sa inyong lugar,
pagtitinginan ka ng mga kakilala mo, tapos may manluloko na, o yan, banal. Yung mga ganun, marinig mo yung word na yun. So, ang ibig sabihin nun ay namumutya o nanunukso, o dahil may hawak na Biblia. Pero kung kayo po tatanungin, halimbawa, kung tatawagin kayo o may tatawag sa inyo ng banal o holy, sa inyo po ba ito ay compliment? Taas na po ba ang kamay? Taas po ang kamay ng naniniwala na ito ay compliment? Walang naniniwala. Walang naniniwala ang compliment kapag tinawag na banal. O parang may duda tayo, di ba? May duda. Compliment nga kaya yung pagtawag sa ating banal. So, probably, maaaring sabihin natin na depende ito sa definition ng mga tao sa word na banal, sa salitang banal o holy. Kung alam niyo po ba, sa isip ng madami, ang ibig sabihin ng holy ay ito. It means makitid ang isip, maigting ang damdamin. O pag sinabing maigting ang damdamin, siguro particular doon sa mga religious practices, ano po, yung mga beliefs. Mapanghusga. Yan. When we say holy, yung mga nasa church, no, ang tingin ay mapanghusga, judgmental sa English. Lagi silang umihiwalay. They are those that isolate themselves sa karamihan. No? Yun ang nakikita, halimbawa sa eskwela, sa trabaho, no? May mga pagkakataon na gano'n dahil tingin nila o tingin ng mga holy ay hindi sila bagay na doon sa lugar kung saan sila naroon. Kaya they isolate themselves. No? Laging umihiwalay. O kaya naman, they think, o marami ang nag-iisip na pag sinabing holy, they are conservative or laging perfecto. No? Konserbatibo o laging perfecto. Yung napakahigpit sa lahat ng bagay. Napakaraming kailangang ayusin, napakaraming kailangang isaalang-alang. No? Kumbaga, kailangan maayos lahat, perfecto. So yun yung holy. At iba pang negatibong salita. No? So, ito naman po ay galing doon sa sa isip ng karamihan. So in this case, kung ating titingnan, kung diyan nakatuon yung kahulugan ng word na banal o holy, no, it would not be a compliment. Hindi po yan compliment. Hindi yan papuri sa isang tao. No, kapag ikaw ay sinabing banal at ganyan ang pakahulugan ng banal para sa kanila, it is not a compliment. No? Kasi nga negative yung ibig sabihin. But kung tayo po ay tatawaging banal in the biblical sense, no, sa tunay na nakahulugan ng kabanalan o ng pagiging banal, it would be a great compliment. Ito po ay napakalaking papuri. No? Napakalaking papuri na bagamat sabi nila, no, it may be or it might be very uncomfortable sa isang tao na banggitin o sabihin yun para sa kanya. No, alam niyo po ba, sa lahat ng attributes ng Diyos, yung holiness is the one that seems to take center stage. Kung meron mang isa sa mga katangian or attribute ng ating Panginoon na kailangan laging nasa sentro, ay walang iba kundi yung kanyang kabanalan. No, yung kanyang holiness. Kumbaga yun yung isa sa kailangan pagkakilala natin sa ating Panginoon. No? Most of us, alam natin na sa Hebrew language, sa Biblia, kapag binanggit ng makailang ulit yung isang salita, ibig sabihin, binibigyan ito ng emphasis, di ba? O yung mga nagpa-Bible study, o yung mga nag-small group, yung mga may karanasan sa pagtuturo, no, na ituro naman sa atin sa training, na kapag binabanggit yung isang salita ng paulit-ulit, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yun yung binibigyan o pinagtutuunan ng vaccine. Pinapahalagahan doon sa pangkat ng mga talata. So halimbawa, no, kapag yung isang bato, hindi po si Senator Bato. Halimbawa, yung isang bato, kapag sinabi yung bato ay malaki, no? Tapos sinabi na yan ay malaking-malaki.
No, iba na ibig sabihin nun. No? Iba yung ibig sabihin na yung bato ay malaki, doon sa yung bato ay malaking malaki. Mas lalo magiging iba kapag sinabi yung batong iyon ay malaking malaki. No? So hindi lang siya talagang malaki, kundi siguro mas higante pa yung laki kumpara doon sa mga pangkaraniwang laki. No? Sa Isaiah chapter 6 at sa Revelation chapter 4, ano ba yung declaration ng mga anghel? No? The angels declare that God is, basahin nga po natin, holy, holy, holy. No? Yan yung declaration ng mga angels in Book of Isaiah, sa ating teksto, maging doon sa Book of Revelation, yan po yung deklarasyon ng mga anghel. Kung ano mang anghel yan o anong uri ng anghel yan. Kasi dito sa Isaiah ay seraphim, no? Yung mayroong anim na pakpak, yung anghel o yung mga anghel. So, ito yung kaisa-isa or only attribute ng Diyos na nabigyan ng ganitong emphasis or na-emphasize ng ganito, no? na nabigyan ng ganitong diin o pagbibidiin. Hindi po tinawag ng Diyos sa ganitong klase na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. No? Pero binanggit ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Di ba? No? God is love. Pero hindi binanggit na God is love, love, love. Kasi pag love, 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 si Chris Aquino na yun. Love, love, love. Di ba? Hindi. So, hindi tatlong beses. Walang ganung declaration katulad ng sa pagiging holy ng ating Panginoon. Or talking about God's mercy. God is merciful. Amen? No? Ang Diyos ay mahabagin. Pero walang binanggit na word or words sa Biblia na nagbigay emphasis katulad ng salitang holy. No? Walang binanggit na mercy, mercy, mercy. No? So therefore, kung ating titingnan, no, kung nais natin makilala pa ang Diyos, kailangan natin maunawaan at makilala pa yung kanyang holiness o yung kanyang kabanalan. Sabi po ni R.C. Sproul, no, meron siyang isang prayer at ginawa niya to, pinakita niya to sa isang yung kanyang definition sa holiness, pinakita niya sa isang prayer. No? Sabi niya, the first prayer I learned as a child was the simple table grace. Ano yung kanyang prayer? Hindi ko alam kung may tinuruan na ganitong prayer sa mga bata noon. God is great, God is good, and we thank Him for His good. Sabay yung subo, sabay kain na. So, yun yung sabi ni R.C. Sproul, no? Ito yung kanyang unang prayer na natutunan sa harapan ng pagkain, sa pagkainan. God is great, God is good, and we thank Him for His good. No? Ito pong prayer na to, mayroong two virtues assigned to God. Ano yung mga virtues na yan, o katangian na yan? No? Yung tinatawag na greatness. Yan. Umikot. Yan. Kumagagaw. Nauuna yung PowerPoint natin. Wait lang po ha. Yeah. Tama po. Nakatato. So God is good. God is great. God is good. And we thank Him for His good. Ano yung dalawang virtues? Yung greatness, yung una. Tapos pangalawa, yung goodness. Hindi goodness, gracious ha. Greatness and goodness. So God is great. God is good. And we thank Him for this good. Alam niyo po ba na yung dalawang word na yun, yung greatness ng Diyos at yung goodness ng Diyos, it is both captured by one biblical word. At yung word na yun ay walang iba kundi yung word na holy. Yung great or yung good or yung great at good, yung greatness at goodness, it was captured by the word holy. So, these two ideas
ay idea din sa kabanalan or holiness. Tingnan natin. Una, no, the first idea is the idea of greatness. Yan. Okay, the idea of greatness. One of the meanings of holiness is the idea of being set apart. Pag sinabing holy, it was set apart. No, God is apart from us. Hindi po siya kumbaga hindi siya karugtong natin, parang gano'n in a way, no? He is in a class by himself. Hindi siya tulad natin, parang gano'n. Merong profound difference, merong kaibahan, malaking kaibahan between the Lord and His creation, no? The one that He has created. No, kapag ang Biblia po ang nagsabi na ang isang object o ang isang bagay ay banal, halimbawa, o yung mga tao ay banal, o yung mga sandali ay banal, ano po yung pinapatungkulan nito sa Biblia? It refers to things that have been set apart. Ibig sabihin, kapag binanggit na banal yung isang bagay, yun ang inihiwalay sa kanyang mga kasama. Parang ganoon, siniset apart. No, yung kalalagayan ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos at banal, parang ganoon, no? Iiwalay sa atin, no? Dahil syempre siya yung pinaka-great, pinaka-dakila, no? Yung kanyang kabanalan. So kapag binanggit sa Bible at yung holy na word ay pinerding sa isang tao o sa isang bagay, ganoon din po yung nature. It is set apart, no? Kapag ganoon ang ginagawa, no, bukod sa pag-set apart, ito ay nililinis or consecrated or it made different by the touch of God upon them. Parang pinapaging iba yung bagay o yung tao na sinasabi o dinideclare na banal sa Biblia. Bakit? Parang na siya, nearness doon sa divine, no, sa pagiging banal ng ating Panginoon. Kaya nga yung isang ordinaryong bagay, kapag sinabing banal, it become extraordinary. Amen? Amen po ba? Naniniwala ba kayo na tayo ng mga marumi, tayong mga ordinary people, no, ginawang extraordinary ng Diyos nating banal? Amen po ba? No, yun yung calling yun yung ginawa sa atin ng Panginoon No, mamaya may papaliwanag pa natin ito. So, ang ibig sabihin, holiness means that God is superior in His greatness. No? Kung sa Diyos tayo pupunta, at Diyos lang yung ating matutungkulan, ang ibig sabihin niyan, yung greatness, kapag ginalip sa holiness, it means that God is superior in His greatness. Siya'y higit sa lahat ng bagay. Siya'y dakila sa lahat ng bagay. So the second thing, the second idea, no, the second aspect of holiness is the idea of purity. So yung purity, this is the one we generally think of first. Kapag binanggit yung word na holiness or holy, laging iniisip ng tao yung word na purity. Holy is pure, di ba? Malinis, no? So God is good. He does what is right and never does what is wrong. Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Ang ginagawa niya ay yung tama, hindi yung mga bagay na mali. No? So, hindi po siya parang tao na nagko-compromise sa kasalanan. No? God does not bend a little when it comes to wrongdoing. Hindi niya binibend yung law ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang pamantayan ng salita ng Diyos sa kabanalan ay ganito lang, hindi po siya binibend, hindi po siya iniiba. So, ganoon ang Panginoon. No? Yung kanyang holiness, yung kanyang purity, no? It also tackles of His greatness and His goodness. So God always acts in a righteous manner because His nature is holiness. So bakit natin binabanggit yung mga bagay na yan? Kasi meron yung kaugnayan sa atin. Matandaan natin, holiness means that God is
superior in His greatness. Ang kabanalan ay nangangahulugan na ang Diyos ay higit sa kanyang higit na dakila sa lahat ng bagay. And God always acts in righteous manner because of His nature. That is holy. So pag sinabing ganoon, He is both great and good. And He is a holy God. Yeah. Puntahan natin ngayon yung ating teksto. Intro pa lang po yun. And so, para mas maunawaan natin yung example na ito sa prayer, no? Tingnan natin yung ating text. Yun daw pinaka-best way para maunawaan natin yung holiness is to study yung ating teksto, yung Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. No, dito po sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 8, no, katulad ng ating naging kwento noon, ito yung account sometime after the death of King Uzziah or yung kamatayan ni Haring Uzias. No, alam siguro ng karamihan kung ano yung story ni Haring Uzias. Maging doon sa 2 Chronicles chapter 26. No? Sabi, he was for the most part of a successful king, isang matagumpay na hari. No? So alam natin, kahit si Propeta Isaiah, he didn't work with King Uzziah. No? Bagamat yung kanilang relationship hindi masyadong na-describe sa Bible, pero we can only speculate na yung state of mind na meron si Isaiah habang sinusulat niya itong chapter na ito ay nung natanggap niya yung vision from God, no, dito sa chapter 6. No, so, ang concern ni Propeta Isaiah ay kung ano yung mangyayari sa bansang Israel after na pagkamatay ni Haring Uzias. So, yan, tingnan po natin. So, Isaiah has a vision. And there are several things that happen in this vision. So, nagkaroon ng pangitain si Isaiah. At doon sa kanyang pangitain, may mga bagay na nangyari. No? So, ang tanong, ano ang ipinapahayag ng pangitain o vision ni Isaiah? So, every vision ng mga prophet may ibig sabihin yun. No? Basically, it is a message from God para doon sa mga pinutungkulan. Pero dito, makita natin, ano ba yung pangitain na ito? No? Ano ba yung ibig sabihin at pinapahayag ng pangitain na ito? Una, makikita natin, no, it tells of God's greatness. It tells of God's greatness. No, tingnan niyo po yung yung details ng vision ni Isaiah. Ang Diyos, no, God was on the throne, namatay si Uzziah, si Haring Uzziah, but God is still was still on the throne. And the throne was high and exalted, no? Which means that it is greater and exceeded all other thrones. Ibig sabihin ng trono, ito ay nagpapakilala ng kataasan ng isang tao o ng sinuman. So dahil ang Diyos ay nasa trono, kahit maging nang namatay si Haring Uzziah, no? Meron itong sinasabi that He is great. God is great and exceeded all other thrones. No? At ano yung makikita sa kabila o sa gilid ng trono? No? At His side, ano yung meron? Yung mga angels. Diba may mga angels? Anong trabaho ng mga angels dito? Their job was to give glory to the Lord. Sila yung mga nagbibigay glory o luwalhati sa Panginoon. Alam natin na yung mga angels by nature, no, were beings that were without sin. Yung mga anghel, sila yung mga nilikha ng Diyos na walang kasalanan. No, kaya masarap sana maging anghel. Kaya lang hindi tayo anghel, tao tayo. No, pero mayroong mga mukhang anghel. Mukha na anghel. Pero yun yung natural, no, nature. Yung kanilang pagkalikha o yung pagkalikha sa kanila, they are those beings that were without sin. They were pure, sabi nila, no? Sabi ng ang Bible. Yet, sabi, yung tinan nyo ha, wala tayong picture, sana may picture pala tayo.
They are pure, they are without sin, pero meron silang 6 na pakpak. Bakit may 6 na pakpak? Kaya wala naman dapat ikahiya. No, yung pakpak kasi, di ba, usually pag anghel, sabi lumilipad, pinapanglipad. Meron silang pakpak kasi, no, yung simbolo ng kanilang pagkakalikha are covered in the presence of the magnificent God. Ibig sabihin, dahil sa kabanalan ng Diyos, kailangan takpan ng kanilang pakpak yung kanilang mga salwati. So parang sila, parang balito yung term na ginamit parang nagpa-flash sila sa kabanalan ng Diyos. No? So they need, kahit sila ay sinless, they need to cover themselves. Yun daw yung intention ng paghalikha sa kanila na mayroon silang 6 na pakpak. No? So, hindi ko alam kung ano yung mga mistake natin na nai-imagine natin na tungkol sa ating Panginoon. No? Pero ang Diyos dito pinapakita, malino na pinapakilala na yung goodness niya is simply higher than that of the best or pinaka-best na human. No? So yung goodness ng Diyos pinapakilala na higit doon sa mga pinaka-mabuti o pinaka-maayos na nilikha sa mundo. No? It is a class of all its own. No? Kahit na sabihin natin na may mga tao na napakabuti, napakabait, no? Still they have sinned or they have sins. No? Meron pa rin kasalanan. Sabi nga po, God's purity makes the sinless angels blush and seek cover. Yan nagpa-flash yung mga anghel. Yung purity ng Diyos, yun yung epekto sa mga anghel. Mga anghel na yun, no, hindi pa mga tao. Nagpa-flash yung mga anghel. No? Sa akin kasi, di ba, ang account ng Bible, kapag nakita natin ng Diyos, anong mangyayari? Mamamatay tayo. Di ba? Yun yung sabi ng Bible sa Old Testament, yun ang malinaw sinabi. Kapag nakita mo ang Diyos, katapusan mo na, mamamatay ka na. No? Pero dito, pinakita na yung mga angels were a creation ng Diyos, no? Yun yung nangyari. Nagpa-flash sila. So yung intention ng kanilang pakpak is to cover. So the angels praise the Lord with the 3 times holy. Yun yung ginamit, no? 3 times holy. Yung kanilang pinangpuri sa Diyos. They declare that He is supremely holy. Tandaan po natin, katulad ng binabanggit po dyan, ang tunay na pagsamba ay nagsisimula kapag tayo po yung ninto at namangha sa kagilagilalas na kapangyarihan at pagkabubultahi ng Diyos. Yun po yung tunay na esensya ng pagsamba. Hindi lang tayo basta kumakanta. Hindi lang tayo basta nagtataas ng kamay o ng ating mga puso. Ang tunay na pagsamba, nagsisimula yan kapag huminto tayo sa ating mga sarili na magha tayo sa kagilagilalas na kapangyarihan at pagkapupuntahi ng Diyos. Yung pagsamba, nagsisimula kapag nakasulyap tayo sa kabanalan ng Panginoon. Amen? Malalim siya, pero ito yung ibig sabihin. No? Yung pagpapahayag ng greatness ng Diyos sa vision ni Isaias, it also tells of the way we have to worship God. Kailangan ganyang klase. Kailangan parang may ownness ba? Yung may pagkamangha kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon. Namamangha tayo sa Panginoon. Pangalawa is God's goodness and man's unworthiness. Yan, ito yung pangalawa sa pinapakinggan ng vision ni Isaias. God's goodness and man's unworthiness. No, Isaiah's response is not that we would have expected. No, nung kanyang narinig yung tawag ng Panginoon, no, hindi naman siya nagsabi na, ako yan. Sabihin, sa akin yan. No, ako yung pwede, ako yung karapat-dapat. Hindi po ganoon. No?
ang sabi niya, anong banggit ni Isaiah sa English? Woe to me, na mayroong pag-iyak. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Ang acknowledgement kaagad ni Isaiah sa pagkaharap niya sa calling ng Panginoon, sa vision na pinakita sa kanya ng Panginoon ay yung kanyang kakulangan. Yung kanyang kakulangan. Mabuti ang Diyos, God is good, pero I am unworthy. Hindi ako karapat-dapat. Ito po ay similar doon sa experience sa Matthew chapter 14, verse 25 to 27. Sabi po dyan, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. So ito po ay halos similar ng gesture na meron sa Isaiah doon sa mga disciple ni Jesus. Yung natakot sila, napagkamalan na nilang multo si Jesus dahil naglalakad sa tubig. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Nung time na si Jesus ay nasa krus, di ba? Ano nangyari nung siya yung malabutan ng hininga? Di ba? Yung kumigna, kumulog. Ano yung pakiramdam ng mga tao sa paligid? Sila po ay namanghatin, nagulat din, natakot kung saan nangyari. Even the shepherds, when they saw the angels sa pagsilang ni Jesus, they were sore afraid. Natakot din sila, natakot din yung mga pastol, di ba? Bakit may mga lumitaw na mga anghel? So anytime na someone gets a glimpse o makikita yung Almighty God, they are terrified. Natatakot sila, namamangha sila, nagugulat sila. Sila ay namamangha sa kadakilaan ng Panginoon. Why? Ano pong ibig sabihin noon? Puntahan natin yung Exodus chapter 33 verse 20. Sabi po dyan, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Yan yung sinasabi ko kanina. Diba? Sa Old Testament, yan po yung binabanggit. Wala pwedeng makita sa mukha ng Diyos. Kasi pag nakita natin ng Diyos, tayo ay mamamatay. So God is good that He will destroy anything sinful and unholy. Parang siguro yung pinakasimpleng picture, hindi po pwedeng sumangin yung kasalanan sa kabanalan ng Diyos. Walang puwang yung kasalanan sa kabanalan ng Diyos. Parang ano yan? Parang yung puting damit na hindi mo pwedeng mabahiran ng mancha. Hindi na siya puti pag may mancha siya. Diba? Parang ganoon. So, it is like we live most of our lives with some of the lights off. Sabi, ito tingnan niyo po parang tayo ay namumuhay na parang nasa madilim na lugar. We are able to hide some of our wickedness in the dark. Namumuhay sa kadiliman, kaya naitatago natin yung ating mga wickedness o yung ating pagkukulang, kasalanan sa kadiliman. But when we come into the presence of God, the darkness is gone. Kapag tayo ay napalapit sa Diyos, nawawala yung kadiliman. All the hidden is exposed. Amen? Yun po yung nangyayari. All the hidden is exposed. Nag-expose yung nasa madilim. Di ba? Kahit gaano ka pangit, kahit gaano ka halay, kahit gaano ka dumi, kapag tayo ay nasa harapan na ng ating Panginoon, lahat ng iyan na-expose. Lahat ng iyan na-ayan. Ang unang tugon ng isang taong hindi banal, sabi, kapag nahaharap sa kabanalan ng Diyos, ay ang maginding kamalayan sa kanyang sariling kasalanan. Yun yung unang tugon ng taong hindi banal. Di ba tayo ganyan Nung ating natagpuan ng Panginoon sa ating mga buhay,
nakita natin na tayo ay napakadumi at napakadumi natin sa kasalanan. Kapag ang hindi banal ay umarap sa banal, nagiging labis nating napapansin yung ating sarili pagiging makasalanan. Hindi mo ba? Mas na-acknowledge natin, nakikita natin yung ating pagkukulang, yung ating kasalanan. Why? Because God is holy. Ang Diyos ay banal. No? Automatic po yung nangyayari. Hindi po yung inuutos. Automatic yun, no? Na pag nakilala mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon, no? Nasa iyo ang Panginoon, may expose yung iyong kasalanan. Kaya maraming tao ayaw pa na lumapit sa Diyos. Nahihiyang lumapit sa Diyos. Why? Because they do not want to expose or to be exposed. Ayaw nilang mahayag yung kanilang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ayaw nilang isuko yung kanilang mga sarili sa harapan ng Panginoon. The third thing we see in Isaiah's vision is God's provision. So yung provision ng ating Panginoon. Once Isaiah realizes his sin, ano ba yung nangyari? Sabi niya sa verse 6, pagkatapos may isang sarapin, sumipit ng baga mula sa altar at tumipad sa patungo sa akin. Dinampi niya ang baga sa aking mga labi, sinabi, ngayong naitampi na ito sa inyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong kasalanan. Yung kasalanan po, hindi basta-basta binabaliwala o tinatago ng Diyos. Ito po'y nangangailangan ng kabayaran. Di ba? Hindi porket nakilala mo ang Panginoon, ang sabi ng Diyos sa iyo, okay, tago natin yung kasalanan mo, huwag mo na ilabas yan. Hindi ganoon. No? Hindi ganoon, kaya nga na-expose eh. Nang sabihin ng Diyos na ang kasalanan ni Isaiah ay pinatawad o tinubos or atoned for sa English. So, ang kahulugan niyan, may tumanggap ng kaparusahan upang ang kanyang pagkakasala ay tuluyang mabura at may tuwid ang kanyang relasyon sa banal na Diyos. Ibig sabihin, may tumanggap ng parusa upang yung pagkakasala niya ay mabura o tuluyang mabura at may tuwid yung kanyang relasyon sa banal ng Diyos. Ito po yung napakagandang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Nung kakabit nung holiness ng Diyos, nung ating pagkakasala, nung ating pagkukulang, yung mercy ng ating Panginoon. Ang kapatawaran na natanggap ni Propeta Isaiah ay ang kapatawaran na tinanggap natin ngayon o tinatanggap natin ngayon at parehong nakasalalay sa iisang pundasyon. Ano po yun? Yung perpektong sakripisyo ni Jesus sa krus. Yung perpektong sakripisyo ni Jesus sa krus. Tingnan niyo po ha, kahit hindi tayo karapat-dapat dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Amen? Amen po ba? O pakisabi nyo nga sa katabi nyo, anak ka na ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Dahil hindi tayo karapat-dapat, yun yung ginawa ng Panginoon. No, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, tinawag tayo mga anak ng Diyos. Hindi ito dahil sa ating kabutihan. Hindi ito dahil sa ating galing. Kundi dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at kapatawaran. No, sabi ko, at nagaya sila sa 1 John 3:1, sabi daan, masdan ninyo kung gaano kadakilang pag-ibig ang binigay sa akin ng Ama upang tawagin mga anak ng Diyos. At gayon na tayo. No? So, ibig sabihin, kahit ang sinasabi dun sa Ephesians, di ba, 2:8 and 9, ang ating kaligtasan ay libreng kaloob o regalo mula sa Diyos at hindi kabayaran sa ating mga gawa. No? Ibig sabihin, yung regalo na ito, yung kaligtasan na meron tayo mula sa Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa. The last thing is God's code. Ang isa sa mga bagay na pinapakita at pinapahayag ng vision na tinanggap ni Isaiah ay yung pagtawag ng Diyos. The Lord is now looking for a messenger. Sa last part, di ba makikita natin, naghaharap ngayon ang mensahero ang Panginoon
sa Isaiah, who was being transformed by grace and made alive by the mercy of God, he volunteers for service. Anong sabi niya? Doon sa verse 8, nandiyan na pala. Nung at narinig ko ang tinig ni Yahweh na sabi, sino ang aking panadala? Sino ang makapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Sabi po ng ilang mga theologian, Isaiah doesn't say, here I am. Ano yung word? Here I am. No? Kasi yung word na here I am daw, that would be to identify his position. Parang bibigyan siya ng credit doon sa pangungusap na yun, here I am. Instead, ang sabi niya, no, here am I. Here am I. Ang ibig sabihin ko nito, Isaiah offers himself as a living sacrifice. No? Ibig sabihin, inihahandog yung sarili niya sa Diyos, sa Panginoon. No? Ano pong ibig sabihin niya? Para kay Isaiah, Isaiah is now willing to serve not out of obligation, but out of gratitude and out of a desire to exalt God's glory. Handa siya at willing siyang maglingkod, hindi dahil obligasyon yun, kundi gusto niya i-exalt o i-glorify ang Panginoon. Isaiah wants the world to know the greatness of God. Gusto niya malaman ng buong mundo yung katakinaan ng Panginoon. And he is concerned with one thing, no? To honor the one who is the most worthy of honor. Yun yung goal. Yun yung goal ni Isaiah. Sa vision niya, no, it impressed that his calling or God's call is for him to give the most worthy of honor sa Diyos. No? Mga kapatid, in conclusion, no, makita natin na ang aking pag-aaral ay papahayag na yung pagsikap na makamtan ng kabanalan, hindi po dapat magtatapos o nagwawakas. Diba? Bilang Kristiyano, alam ko, we are pursuing holiness. Wala namang, wala namang 100% na totally tayo ay matuwid na. Ibig sabihin, tayo ay wala nang kasalanan nagagawa dito sa mundo. No, kung sa prinsipyo ng Biblia, tayo ay pinaging matuwid na. No, we are made righteous and holy. Pero habang nandito tayo, meron tayong mga nagagawang hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga, yung ating pag-aaral, it gives emphasis doon sa pagsusumika na makamtan pa natin patuloy yung kabanalan. Kung hindi po dapat natapos po. No? Ito ay isang panghabang buhay na proseso na tayo ay lalo bang mapabuti at mapalapit sa ating Panginoon. This is a call to holiness. No? Sa Bible, we are told that we are to be holy as God is holy. Ano po sabi diyan sa Leviticus? Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal, sapagkat ako'y banal. Kahit po sa New Testament, si Jesus, sabi niya, no, sa Matthew chapter 5 verse 48, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So, ano pong ibig sabihin niyan, mga kapatid? God is calling us to a Christ-like living. We are to be set aside for the service of the Lord. Dapat yung buhay natin, hindi na katulad ng buhay ng mga nasa mundo. Amen? Set aside na. For we are set apart. Di ba? Because of God's holiness. Because of holiness. No? Ang calling sa atin ng Panginoon ay doon sa tinatawag na Christ-like living. Mabuhay, nakatulad at kawangis ni Kristo. The person who is living the life of holiness will be humbly aware of their forgiveness and yet diligent in seeking to eliminate any trace of sin from their lives.
Kailangan aware tayo doon. Aware tayo na tayo pinatawad ng Panginoon. Amen. Pero dapat, meron din tayo responsibilidad that we have to seek and eliminate any traces of sin from our lives. Kung sabi po ni Chuck Colson, holiness is the everyday business of every Christian. It evidences itself in the decisions we make and the things we do. Hour by hour, day by day, oras-oras, araw-araw, ang business ng isang Kristiyano ay yung maging balas, yung maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung taong nagsisimulang maunawaan ng kabanalan, ano pong ibig sabihin nun? Yun po yung taong nagbabago. Yung taong nagsisimulang maunawaan ng kabanalan ng Diyos, yun po yung taong nagbabago. Dapat gumagawa tayo sa ating pagbabago. Nais ko pong basahin yung sinasabi sa Ephesians 5:1-7. Sabi doon, yaman kayo yung mga anak ng inamahal ng Diyos. Tularan niyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay at handog sa Diyos. Kayo yung mga inilan ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo yung nakikiapit o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagiging nilararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaya ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapit, mahanay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong madaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail, kaya huwag kayong makisama sa kanila. Kung nais natin maging tunay na tagasunod, kailangan natin seryosohin ang ating paghahangad sa personal na kabanalan. Kung gusto po natin maging tunay na tagasunod ng ating Panginoon, kailangan seryoso tayo na hangarin natin yung personal holiness, yung personal na kabanalan. Ano po ibig sabihin nun? It is time to do a personal inventory ng ating mga sarili for us to make changes. No? Changes saan? Changes sa ating mga pinakikinggan. No? Ano ba yung nagbibigay sa atin ng kaaliwan sa ating mga pinakikinggan? Changes in the way we use our time. Pagbabago sa paggamit ng ating mga oras. Changes in the way we spend our money. Saan ba natin ginagamit yung ating mga pera? No? Tayo ba'y katulad ng mga nasa sanlibutan? At hindi katulad ng mga mananampalataya? Changes in the way we talk. Yung ating paraan ng pagsasalita. Changes in the way we do our job. Kumusta po tayo sa ating mga trabaho, mga kapatid? Para Kristiyano tayo o katulad tayo mga nasa mundo? Changes in the way also we treat others. Pagbabago sa ating pakikitungo sa ating kapwa. At siyempre, pinakamahalaga, changes in the way we worship. Pagbabago sa ating pagsamba sa Panginoon. Walang mas magandang paraan para gamitin yung ating oras kaysa sa pag-upon nito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Dahil ang bawat araw na binibigay niya ay isang mahalagang regalo. Every day, every time, gift ng Lord ito. Kung nandito tayo ngayon sa church, regalo ng Panginoon to kasi hindi naman lahat nakapunta ng church. Hindi lahat may lakas para makapunta ng church. Hindi lahat nagigising pa sa araw ng ito, di ba? Pero dito tayo ngayon, binigay tayo ng Panginoon dito, inisip tayo ng Panginoon, binigay tayo ng buhay. So dahil ito yung dapat natin ma-ensure at kilalanin yung regalo ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang pagtutuon sa personal na kabanalan o personal holiness ay nangangahulugan ng sadyang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos at paglayo sa kasalanan. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga panuntunan, kundi isang araw-araw na pagbabago ng puso at isip
sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi po madali. No? Hindi po madaling magbago, hindi madaling mamuhay Kristiyano, pero sa biyaya ng Panginoon, kaya po natin. At doon po tayo tinawag ng Diyos. Amen po ba? Doon tayo tinawag ng Panginoon. Wala na tayong choice. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kailangan mong lakaran yung kabanalan. Kung anak ka ng Panginoon, kailangan mong lakaran yung nararapat na daan. Yung daan ng Diyos. Hindi yung sariling daan natin. Hindi yung daan ng sanglibutan. Kasi tayo ay anak-anak. Tayo po ay kukuha tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa paalala mo sa halaga ng pamumuhay namin sa kabanalan sapagkat ikaw ay banal. You are our holy God. And you want us to live in holiness. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami po ay nakagawa at gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulusan. Lalabas doon sa kabanalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging malakas at matapang na gawin at lakaran ang nararapat na buhay ng isang Kristiyano, ang nararapat na buhay bilang iyong mga anak. Nawa, Panginoon, ipuin po yung puso ng bawat isa. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan para gawin ito, Panginoon. Katulad ng mga nais ni Isaiah makasunod sa iyo, yung din yung maging nasa na aming mga puso. Yung gawin namin, yung buhay namin na nakalulugod sa iyong harapan. Mahirap man, pero sa biyaya mo, Panginoon, kakayanin po namin dahil yun po yung nais mo para po sa amin. Ang makita mo kami na namumuhay sa kabanalan. Ang makita mo kami na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.